At sa pagpapatuloy ng ating recap, nang tumingin pababa ang mga tulisan at makita ang bangkay ni Alicia ay nagsimula silang magpanik dahil dapat sana ay siya ang gagamitin nila para hanapin ang 13 regalia na nawala, samantala sa pinakailalim ng kuweba ay muling nagkamalay si Alicia dahil sa sumpa ng immortalidad na inilagay sa kanya ni Cleve. Dahil sa sumpang iyon ay hindi siya maaaring mamatay pero hindi siya binibigyan ng kakayahang magpagaling, kaya't ngayon ay hindi siya makagalaw mula leeg pababa at wala siyang ideya kung ano ang gagawin, basag ang bawat buto sa kanyang katawan at nawalan na siya ng napakaraming dugo kaya't imposibleng makaalis siya roon mag-isa. Pero magiging mas delikado kung bababa roon ang mga tulisan at matuklasan na buhay pa siya, kaya sinimulan niyang pilitin na gumalaw hanggang sa ang dugo mula sa kanyang katawan ay umangat sa ere at lumitaw sa harapan niya si Clevis. Nagulat si Alicia nang makita si Clevis sa napakaliit na anyo. Pero paliwanag niya na ganito lang siya dahil nagmamanifest lang siya gamit ang blood magic mula sa katawan ni Alicia, ang dugong may mahika na iyon ang dahilan kung bakit buhay pa rin ang kanyang immortal na katawan. Kapag naubos ang lahat ng dugo niya at doon lamang siya tuluyang mamamatay ngunit hanggat may pakinabang pa siya, ipinapangako ni Clevitis na papalitan niya ng bagong dugo ang lahat ng nawala sa sistema ni Alicia at kapag nagawa na niya iyon, dapat ay makakarecover na si Alicia sa pinsalang tinamo niya. Masaya si Alicia sa narinig pero napansin niyang hindi pa siya ginagamot ni Clevis, kaya tinanong niya ito kung ano ang hinihintay nito at sinabi ni Clevitis na gagamutin naman niya ito pero may gusto muna siyang itanong. Kamakailan ay nakahanap siya ng perpektong kandidato para maging wet nurse ni Luna at kahit isa siyang demonyo, ramdam niyang minamaltrato si No sa lugar na ito kaya't inalok niya si No ng pagkakataong makatakas at magkaroon ng mas maayos na buhay bilang yaya ni Luna. Pero sa kanyang gulat ay diretsahang tinanggihan siya ni No. Tinanong ni Clevitis si Alicia kung may ideya ba siya kung bakit tinanggihan ni No ang ganong magandang pagkakataon at sa palagay ni Alicia, siguro ay tingin ni No na si Clevitis ay isang alipin lang na walang kakayahang tuparin ang pangako niya. Ang mga grupo ng tulisan na ganito ay hindi basta-basta nagpapalaya ng mga tao at kung sakaling may makatakas man ay tiyak na hahabulin sila. Dahil sa lumaki na si No sa ganitong klaseng kapaligiran ay malamang iniisip niyang wala siyang tsansang lumaya kailanman, tinanong ni Clevitis kung may paraan para maresolba ang sitwasyon at sa palagay ni Alicia, ang pinakadiretsong paraan ay patayin lahat ng tulisan sa kampo. Sa ganitong paraan ay wala nang hahabol pa kay No kapag nakatakas siya at mas malaki ang posibilidad na tanggapin niya ang alok ni Clevitis. Sinabi ni Alicia na madali lang dapat iyon para kay Clevitis dahil sa lakas niya pero sagot nito ay ayaw niyang gawin iyon. Hindi pwedeng malaman ng iba na umalis si Clevitis sa bundok dahil baka samantalahin iyon ng mga kalaban para lusubin ang kanyang lupain habang wala siya, kaya sinabi niyang si Alicia na lang ang gumawa nito dahil natural lang para sa isang bayani na pumatay ng mga tulisan habang naglalakbay. Sinubukan ni Alicia na tumutol pero pinutol ni Clevitis ang kanyang salita at iginiit na gawin na lang ito sabay tinagasan siya ng dugo para magsimulang maghilom ang katawan niya. Kalaunan ay nakababa rin ang mga tulisan sa pinakailalim ng minahan para hanapin ang bangkay ni Alicia. Pero nang matagpuan nila siya ay natakot sila sa kanilang nakita at ang katawan ni Alicia ay gumagalaw at umiikot sa paraang hindi normal, sa bawat pagkakataong bumabalik sa ayos ang kanyang mga buto o nagkakadugtong muli ang laman. Dumaranas siya ng matinding sakit pero matapos ang lahat ng iyon ay tuluyan siyang gumaling. Hindi nila maipaliwanag kung paano siya nakaligtas sa pagbagsak na iyon pero hindi na mahalaga sa kanila iyon at ang mahalaga, buhay pa si Alicia kaya't maaari pa rin nilang pilitin siyang dalhin sila sa 13 regalia at alam nilang bayani siya kaya kailangang mag-ingat, pero inisip nilang kakayanin nila ito kung sabay-sabay silang umatake. Isang lalaki ang nauna at sinubukan na harapin si Alicia mag-isa at tinataga niya si Alicia sa balikat, pero dahil sa dinanas nitong sakit kani-kanina lang ay baliwala lang iyon sa kanya at hinawakan ni Alicia ang braso ng lalaki at sinuntok siya sa mukha, pagkatapos ay kinuha ang kanyang espada at eye patch. Ayaw pa rin talaga ni Alicia na lumaban pero wala nang pag-asang magbago ang mga tulisan na ito at kailangan na silang tapusin. Ngayon na si Alicia ang lumalaban sa mga tulisan ay ang kailangan na lang gawin ni Clevitis ay hanapin si No at kumbansihin siya na maaari siyang makatakas sa lugar na ito. Samantala bumalik na si No sa tavern at doon siya sinalubong ni Carm na matagal nang nag-aalala sa kanya. Hindi niya gusto na laging nasasaktan at inaabuso si No pero wala rin siyang magawa para pigilan ang mga tulisan. Pinapahalagahan ni No ang kabaitan ni Carm pero marami pa rin siyang kailangang gawin kaya't inutusan siya ni Carm na linisin na ang mga pinagkainan.
Napansin ni Carm na tila nasa magandang mood si No kahit kapapalo lang sa kanya kaya tinanong niya kung may nangyaring maganda. Hindi niya masabing maganda pero aminado siyang nakaramdam siya ng saya at tinanong niya si Carm kung alam ba nito kung ano ang itsura ng mundo sa labas. Nagulat si Carm sa tanong na iyon dahil hindi pa kailanman nagtanong si No ng ganoon. Tinanong ni Carm kung bakit niya gustong malaman at doon ay ipinaliwanag ni No na ipinanganak siya sa kampo, kaya hindi pa niya naranasan ang mundo sa labas pero si Carm ay dinala rito mula sa labas kaya't siguro may alam siya kahit papaano. Inamin ni Carm na alam niya ang tungkol sa labas pero wala siyang magagandang alaala roon at katulad ng karamihan sa mga babaeng dinala rito, karamihan sa kanila ay nasunugan ng tahanan o sadyang wala talagang bahay kaya't bihira nilang pag-usapan ang tungkol sa labas. Tinanong niya si No kung bakit bigla na lang siya naging interesado sa labas at sabi ni No na may nagtanong sa kanya kung gusto ba niyang umalis, biglang sinampal siya ni Carm dahil sa sobrang tapang ng sinabi niya lalo pat may mga tulisan pa sa loob ng tavern. Para sa mga tulisan ay wala silang halaga kundi mga alipin na pwedeng itapon kapag wala ng silbi, kaya't kailangang magkaisa sila at protektahan ang isa't isa at kung gusto ni No na mabuhay, hindi siya dapat nagsasabi ng ganang bagay. Biglang pumasok si Broco at narinig ang lahat at kinabahan si Carm sa maaaring gawin nito. Tinanong niya si Broco kung bakit siya naroon gayong bihira itong bumaba sa tavern at sabi ni Broco, narinig niyang may bagong silang na sanggol kaya gusto niyang makita at tinanong ni Carm sino kung nasaan ang sanggol at sabi niya, huli niyang nakita si Luna sa sakayan. Sabi ni Broco na pupuntahan na lang niya ito pero bago siya umalis ay tinawag niya si No para sumama sa kanya. Sa paraan ng pagkakasabi niya ay alam ni Carm na wala itong magandang ibig sabihin at sinubukan niyang pigilan si Broco, pero wala siyang kapangyarihan para gawin iyon. Kaya wala siyang nagawa habang walang kaalam-alam si No sa kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, nang makaalis na si Broco kasama si No at pinagsusuntok ni Carm ang mesa sa galit dahil sino lang ang marunong mag-alaga sa mga sanggol doon, pero mukhang wala namang pakialam si Broco tungkol doon. Sinusubukan ni Carm na kumbansihin ang sarili na wala na siyang magagawa at kasalanan na ni No ang lahat dahil nagbanggit ito ng pag-alis sa harap ni Broco, pero kahit anong paliwanag ang sabihin niya sa sarili, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng matinding lungkot sa maaaring mangyari kay No. Bigla namang dumating si Glenn na may hawak kay Luna at nagulat si Carm dahil hindi niya narinig na may pumasok, pero agad niyang naisip na malamang ay gusto lang nitong pakainin si Luna at sa kasamaang palad, sinabi niya na wala na si No at malamang ay hindi na ito babalik. Hindi gusto ni Carm ang ganitong kalakaran pero ganito talaga ang buhay sa lugar na ito at hindi maintindihan ni Glenn ang ibig niyang sabihin kaya humingi siya ng paliwanag. Isang tingin lang sa mga mata ni Glenn ay alam na ni Carm na seryoso ito na gusto nitong matiyak na ligtas si No. Samantala ay ibinaba ni Broco si No sa isang lumang hagdanan at namangha si No dahil buong buhay niya sa kampo. Ngayon lang siya nakarating sa lugar na iyon at paliwanag ni Broco na dating bahagi ito ng isang malaking mina ng magic ore. Maraming gamit ang mga magic ore at halimbawa ang lamparang dala ni Broco ay gawa sa pinulbos na magic ore na hinalo sa langis ng insekto para magliyab. Bago pa siya naging tulisan ay mahilig na raw si Broco sa pananaliksik tungkol sa magic ore lalo na kung paano ito haluin sa iba't ibang likido para makagawa ng kakaibang epekto. Kung sakaling makakita siya ng mga bungo sa sahig ay sabi niya na huwag daw itong pansinin at wala raw ibig sabihin iyon. Bigla niyang pinatay ang ilaw at nagpanik si No dahil sobrang dilim wala siyang makita at nakiusap siyang ibalik ang ilaw kaya't pinapagana ulit ito ni Broco. Pero sa pagbabalik ng liwanag ay laking gulat ni No nang makitang may nakatayong halimaw sa likuran niya ang pet monster ni Broco. Kasama raw sa pananaliksik ni Broco ang pagbuo ng halimaw na makontrol ang mga demonyo tulad ni Betty. Dahil doon ay naging leader siya ng kampo ng mga tulisan at bilang pinuno, hindi raw niya pwedeng hayaan na mabuhay si No matapos nitong ipahayag na gusto nitong tumakas kaya't ipapapatay niya ito sa halimaw. Nang tuluyan ng maunawaan ni No ang sitwasyon ay tuluyan na siyang nagpanik at tumakbo siya ng mabilis pero iniutos ni Broco kay Betty na kainin si No kaya't sinimulan siyang habulin ni Betty. Habang patuloy na tumatakbo si No naalala niya ang alok sa kanya ni Clevitis at sobrang pinagsisisihan niyang hindi niya iyon tinanggap. Sana raw ay tinanggap na lang niya at baka iba ang kinahinatnan niya ngayon at habang tumatakbo sa tunnel ay nakita niya si Clevitis na may bitbit na si Luna, at ang huling naiisip niya bago ang lahat ay ang matinding lungkot at pagsisisi na hindi na niya maaalagaan si Luna.
Sa mga ganitong tagpo ay karaniwan ay naligtas si No sa huling segundo pero hindi dito at kinain siya ni Betty ng buo at wala na siya. Nagsimulang umiyak si Luna matapos masaksihan ang karumal-dumal na pangyayari, pero sinabi ni Clevitis sa kanya na ganyan talaga ang mundo. Kailangan kumain ng mga halimaw kaya't hindi niya masisisi si Betty sa ginawa nito at ang totoo raw, siya ang may kasalanan dahil hindi siya nakarating sa oras para mailigtas si No. Nadismaya siya dahil nawala ang isang napakahalagang babae pero wala na siyang magagawa. Pagkatapos ay humarap si Clevitis kay Broco at nagtataka siya dahil imposibleng ang isang matapang na troll mula sa kanlurang gubat ay magpapailalim sa isang pandak at bukbukan na lalaki tulad nito. Nainis si Broco sa panlalait ni Clevitis para sa kanya ay baliw ito para insultuhan siya sa ganitong sitwasyon. Hindi rin niya maintindihan kung paano nakarating doon si Glenn pero sa ngayon ay ayos lang daw at hindi na mahalaga iyon. Inutusan ni Broco si Betty na kainin din si Glenn pero sa gulat niya ay tumanggi si Betty na gumalaw. Tumitingala siya sa halimaw para tingnan kung anong problema at laking gulat niya nang makita na takot si Betty. Hindi pa niya ito nakitang ganito at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay ayaw nitong lumapit kay Clevitis. Sa sobrang takot ni Betty ay bigla na lang niyang isinuka si No pero si No ay balot ng asido sa tiyan at nawalan na ng braso at binti at halatang malubha ang lagay niya. Bagaman malubha ang pagkasugat niya ay buhay pa rin siya kaya't ginamit ni Clevitis ang kanyang kapangyarihan para i-neutralize ang asido sa katawan ni No. Pagkatapos ay inilapag niya si Luna sa tabi ni No para makasama ito sa huling sandali ng buhay niya. Gumamit si Clevitis ng isa sa kanyang mga anino para buhatin palayo sina Luna at No habang hindi nakatingin si Broco at nang lumingon muli si Broco kay Clevitis, gulat na gulat siya na wala na ang dalawa at inakala niyang gumamit si Glenn ng kung anong uri ng mahika para mapatakas sila. Pero sinabi ni Clevitis na wala siyang alam tungkol sa mahika at akala ni Broco ay nagmamaang-maangan lang si Clevitis. Dahil ayon sa kanya na mahika lang ang paliwanag sa lahat ng nakita niyang kakayahan nito at paliwanag ni Broco, ang magic ay paggamit ng magic stone at sangkap mula sa tower para makalikha ng mga espesyal na epekto. Halimbawa ay may dala siyang gamot sa kanyang coat na gawa sa magic stones at ilang halamang gamot at larvae ng parasitic fly, ang epekto nito ay ginagawang sobrang bobo ang kahit sinong tao maliban kay Broco, nang gamitin niya ito kay Betty ay naging lubos itong alipin sa kanya. Ibinuhos ni Broco ang gamot sa apoy para lumikha ng usok at nang malanghap ito ni Betty, nawala ang katinoan nito at sinugod si Clevitis sa matinding galit ay tumilapon si Clevitis sa sahig tulad ng laruan dahil hindi niya magamit ang buong lakas niya habang nasaan yung tao. Habang lumilipad siya ang naiisip lang niya ay kung gaano siya nainis na hindi siya sinabihan ni Alicia tungkol sa mahika, samantala ay abala pa rin si Alicia sa pagpaslang sa mga tulisan at 8 na ang napatay niya. Pero marami pang natitira at ang mumurahin na espada na nakuha niya mula sa unang kalaban ay sira na. Kung gusto niyang tapusin silang lahat ay kailangan niya ng mas maayos na sandata kaya tumakbo siya palabas mula sa binahan na kuweba. Mga nasa 50 tulisan pa ang natitira at kahit immortal ang katawan niya ay napapagod pa rin siya kaya't kung maubos ang lakas niya bago niya sila mapatay lahat ay malamang mayari siya. Sa huli ay nakarating siya sa tubig pero nandoon na rin ang mga halimaw sa ibabaw. Kapag tumalon siya ngayon ay siguradong kakainin siya kaya't umakyat siya sa itaas ng scaffolding para akitin ang mga tulisan na habulin siya pataas. Nang makarami na ang sumunod sa kanya ay pinutol niya ang lubid na humahawak sa scaffolding dahilan para mahulog ang karamihan sa kanila sa tubig. Sa dami ng taong nahulog ay nagwala ang mga halimaw at isa-isang nilapa ang mga tulisan. Samantala si Alicia ay nakalusot ng palihim sa pamamagitan ng pagtatago sa isang bariles at dahil hindi siya kailangang mag-alala sa pagkalunod, kaya niyang maghintay hanggang sa tuluyan siyang lumubog sa ilalim ng lawa kung saan niya balak hanapin ang alamat na espada.